Tawa ko eh. Sa tingin mo, Mr. Thank you, may darating pa kaya sa akin na lalaki na magmahal sa akin? Alam mo ba? Iniisip ko kaya yun kung mayroon pa. Baka wala na. Ubod naman kasi akong pangit. Sana naman yun. Pero okay lang yan. Malay mo, may maligaw. Kasi nga, kapag mag-asawa naman ako, sabihan nila ako palagi, ang pangit mo, baliw ka. Kasi nga, nag-obliga nga ako ng mga tungkulin sa gobyerno, diba? Kaya yun. Siyempre, ayaw ko naman yung pagsabihan ako na irresponsable, diba? Mas okay na yung pagsabihan akong pangit ako, baliw ako sa ginagawa ko, bahala na to, magpakabaliw na ako dito, pero matino naman pag-iisip ko, alam ko yun. Alam ko ang ginagawa ko, dahil alam ko kung ano yung mga pinag-change profile ko. Kung hindi man sila nangangailangan nito, nangangailangan ang iba na mas mga mahihirap, mga magsasaka. Basta, hindi ako tatalika ba, hindi ko alam, mayroon pang darating na matino na lalaki na mahalin ako na hindi ako aayawan. Sa edad ko kasi 46 na. Gusto ko kasi katuwang kausap, di ba? Wala akong makausap sa akin dito kasi nga sa pag-obliga ko sa mga tungkulin, kinalulong ako, baliw daw ako. Kahit mga empleyado sa gobyerno na sa barangay, mga volunteers, baliw daw ako. Pero hinayaan ko lang kasi nga hindi naman sila nangailangan yung iba eh. Diba? Dahil siguro na kontento na sila sa Saudi nila na dahil nga wala naman silang asawa, bisyo lang naman ang ilang asawa, di ba? Kaya hindi nila naramdaman ang hirap sa may mga pamilya, sa may pamilya na nagtrabaho sa barangay, di ba? Dapat isipin natin, may nangangailangan sa sinasabi niya na kapwa ko na empleyado sa gobyerno, di ba? Kailangan natin yan ibigay ang sahod. Dahil hindi naman yan iba sa mga empleyado sa gobyerno na sa mga kaahensyahan na nakakataas eh. Mataas naman ang ahensya sa barangay eh. Pangalawa nga ito sa importanteng ahensya sa gobyerno eh. Ang unang ahensya sa gobyerno pa ang pinakamataas na dapat pahalagahan na hindi mawawala sa atin. Yung city, pangalawa yung barangay. Kasi nga kung halimbawa hahanapin yung city dahil nandoon yung ahensya nakakasakop, hindi rin ito mahanap kung saang barangay nakakasakop, 'di ba? Tapos pangatlo, yung sitio, 'di ba? Hindi mahanap ang isang ahensya sa gobyerno kung walang sitio. Kaya dapat pahalagahan natin. Ang lahat ng mga empleyado nito ay mahalaga, hindi iba sa ibang mga empleyado sa gobyerno. Kaya dapat magpahalaga tayo sa ating mga empleyado. Dapat ibigay natin ang tamang sahod. Okay? Yan ang dapat natin gawin. So, naghanap pa rin ako ng katuwang. Hindi ako makahanap. Ewan ko lang. Baka si BBM na yun. Feeling ko ba? Bongbong, Boron, Marcos, Agoy. Parang nakatadhana, no? Ma'am Lisa, huwag ka ma-open sa akin. Alam ko asawa mo yung pinapangarap kong asawa kasi nga feeling ko ang bait-bait ni Sir BBM. Sana magkaroon ako ng asawang tulad niya. Yan, I love you sa inyong lahat. Alam mo ba yung iba dito kasi nga hindi nga kami natutulog ng maaga, siyempre wala namang ginagawa kundi mag-alaga lang ng bata. Sasabihan nila ay tulig ata yan, sabog. Sabi ko naman, kayo ang nakakaalam dyan sa mga sinasabi niyo. Baka kayo yung nagkalulong sa akin at naglinlang sa aking isipan. Kasi nga, kung pagsabihan nga ninyo ako na dalangita, mangangati yung singit ko. Tapos, namnamin yung ground mo sa paa. Gumaground nga ang paa ko. Kapag mangati ang ulo mo, kumakati nga ang ulo ko. Ano pa kaya yung paglinlang sa isipan? Ano ba? Kung hindi mo ako linlangin, hindi tutulo yung luha ko eh. Kapag nilinlang mo ako sa tuwing, ako'y nilinlang mo, papuntahin niyo ako sa lugar kung saan andoon yung gusto niyo mangyayari na magmukha akong sabog tulig.
Mamukha lang ako sa bugtulig, pero 2 oras, 3 oras lang. Alam mo ba, sobrang sakit sa puso ko eh. Pusang tumutulo yung luha. Pero tiniis ko yun. Hindi pa rin ako tumatalikod ng obligasyon. Dahil, mali naman yun eh. Panlilin lang naman yun, bakit tatalikod ako? Taas noob pa rin ako humarap sa tao dahil hindi ko naman yun kusang loob eh. Kagagawan yun ng ibang tao. Kagagawan yun ng pansariling interes sa ibang tao para masira ako sa tao. Diba? So, pati pa rin ang ulo ko. Pati ng ulo ko, sige lang. Go lang tayo ng go. Huwag tayong tumalikod ng obligasyon. Kahit anong mangyari. Kung ako mag-asawa, gusto ko, mahal ako. Yung hindi ako patayin. Hindi ako planuhan na patayin. Kasi pag planuhan ako patayin, papunta pa lang siya, pabalik na ako. Pabalik na yung mga nakakarinig sa kanya. Kaya dapat, buti kong sasabihin niya, patayin kita. Aasawahin kita. Pero papatayin kita. Bakit mo pa ako aasawahin? Kung patayin mo lang din naman pala ako. Yung mga sinasabi niya, mag-feedback yan sa lahat ng mga kapwa may bulong o may ingram, 'di ba? Mag-feedback yan, so mag-alerto ang lahat. Bakit mo pa ituloy ang isang kaganapan na ganun kung patayin mo lang din naman? So kailangan, kung pag-asawahin mo ako, kailangan buo ang loob mo. Hindi mo ako saktan. Okay? I love you. Hindi, wala naman ako pinatamaan. Kung kailangan, kung may asawa man sa akin, kailangan mahal ako. Yun ang gusto ko. Maramdaman ko kung mahal ko siya o hindi. Kung mahal niya ako o hindi. Yan ako. Totoong tao. Totoong ina na nagserbisyo sa mga anak. Kung ang mga anak, Suail, ayaw magpapaserbisyo sa ina, hayaan ko siya matuto. Okay? Matuto din yan. Mamulat din yan sa katotohanan. Diba? Hindi natin sukuhan ang ating mga anak. Dahil ang ating mga anak, sila ang ating pag-asa. Sila ang ating katuwang sa oras na tayo'y wala na, sila ang sumunod sa ating apak. Okay? Ang ibig kong sabihin, kung sino man yung ating mga kinakasakupan na may mga anak ko na rin sila. Ibig sabihin nun, kung ano yung mga ginagawa ko, makita nila, matututo sila, maglakas loob, tibay ng loob. Katulad ko, may panindigan sa sarili. Tama lang dapat ang gagawin. Makagawa man ako ng tama, mali, kagustuhan ng iba yun. Diba? Pero, ako padesisyonin mo, ang gusto ko, tama lang. Kasi nga, doon tayo nabubuhay, doon tayo malumigaya. Love you sa ating lahat. So, yan lang muna.